natin last Sunday na makasama niya muli yung sister wife niya. Lord God, pinasalamatan po namin ang pagtutulong sa ating dalangin na magkasama muli si Brother Jen at ang kanyang asawa, Sister Shen. Dalangin namin, Lord, na ano man po ang design ng kanyang puso ay iyong pagpapalain, pagpunawaan siya, magkaloob sa kanya ng trabaho sa lalong madaling panahon. Ikaw ang mag-provide ng kanilang needs, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, na lalo po ang siyang gamitin para sa ikapagpuri ng iyong pangalan. We-claim mo, Lord God, na ang desire ng kanyang puso ay pinagkaloob mo na sa kanya. In Jesus' name. Amen. Thank you. Buksan po natin ating Bible sa Nehemiah chapter 4, verses 1 up to 4. Nehemiah chapter 4. Chapter 6, verses 1 up to 4. Okay? Nehemiah chapter 6, verses 1 up to 4. When word came to Sanballat, to Tobiah, Geshem, the Arab, and the rest of our enemies, that I had rebuilt the wall and not a gap was left in it, though up to that time I had not set the doors in the gates. Sanballat and Geshem sent me this message, Come, let us meet together in one of the villages on the plain of Ono, but they were scheming to harm me. So I sent messengers to them with this reply, I am carrying on a great project and I cannot go down. Why should the work stop when I leave it and go down to you? Four times they sent me the same message, and each time I gave them the same answer. Manalangin po tayo. O Lord, patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang aming pakikinig ng iyong salita kung sa ganun, Lord God. Whatever obstacles, whatever hindrances ang nasa harap namin, Panginoon, hindi po ito makapigil sa aming desire na mahangad po namin ang aming vision, ang aming goals, ang aming dreams, Panginoon, ang aming destiny. Although, hindi ganun kadali, Panginoon, hindi nagiging isang kislap mata ang katuparan ng aming mga pangarap sa buhay, but still, O Lord God, we take hold on your promises that heaven and earth shall pass away, but your word shall never pass away. For it is your plans for us, Lord, to prosper and to give hope. So we claim, Lord, lahat ng aming pangarap sa buhay, lalo na ang aming vision sa iyong paghahari, ay magkaroon ng katuparan. In Jesus' name. Amen. Ito po tayong magsuko. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Salamat sa mga sagot niyo. Maganda ngayong hapon na. Okay, so gusto ko na pong tapusin itong nagiging series po nating topic about overcoming the obstacles of vision. As a review lang po, ang mga obstacles po ng visions, major category, A, not knowing the nature of vision. Ano-ano mga under doon? First, the main thing about vision is that it is specific. Naalala niyo pa? Oh. Ano yun? Naalala niyo pa ba? Kaya ko nga, may-recap para maalala niyo. Kasi continuation itong ating pag-aaral ngayon. Okay, maliban doon, misunderstanding the difference between vision, goals, and mission. Then, engaging in wishful thinking. Then, indecision. Fifth, making excuses. Sixth, seeking balance. 7, trying to do everything. And 8, confusion with multiple talents. Second doon sa major category ng obstacles of vision ay not knowing the cost of vision, which is diligence. Principles of vision. Third major category ng obstacles of vision, not understanding the principles of vision. Amen ba? Ano-ano yung mga principles of vision? 7, 8, and 9 tayo ngayon. Ano-ano yung 6? May doon kayo naalala? Okay? Una, be directed by clear vision. Pangalawa, know your potential for your vision. Pangatlo, make a concrete plan for your vision. Masyado talaga kayo spoiled, ano? May copy na nga, nilagay ko na nga sa Facebook, parang wala ata ng tingin ulit. Be passionate for your vision. Kailangan with all your heart ka mag-work out for your vision. Develop the faith of vision. And 6, understand the process of vision. Pang-7, okay? Aim natin sa topic natin sa hapong ito, for us to set the priorities of vision. Second aim, for us to recognize people's influence on vision, and then, for us to employ the provision of vision. Okay? Pang-7, set the priorities of vision. Nasusunod ba? At least may continuity ba? Ano ba itong, bakit 7 na ito? Ano ba pinagsasabi niya sa 1 up to 6? Okay. Ganito kasi yan, your life is the sum total of the decisions you make every day. Tama ba? Yes. Yung decision mo araw-araw, yung ginagawa mo araw-araw, yun ang nagiging buhay mo. Masyado ang maliit. Kailangan i-advance ng konti. Natakot na silang lumapit sa projector, walang naupo. Okay. So, you should learn to say yes to what is in accordance with your vision and no to anything else. Yan. Para makita din naman lahat. Biro. Ay, hindi ko na naman makita kung gano'n ginagawa ko dito. Nasusundan niyo po ba? So kung ang life daw natin ay bunga o resulta ng desisyon natin araw-araw, dapat matuto kang mag-say yes doon sa mga bagay na may kaugnayan doon sa fulfillment ng vision mo. Hindi lang yes ka sa lahat ng bagay. Naalala ko tuloy yung isang tatay, pinagmalaki yung anak niya sa kumpare niya. Parang, yung anak mo, ang galing na mag-English. Sige nga, masubok nga. Where's the star? Sabi ng bata, in the sky. Where's the moon? In the sky. Parang in the sky lahat sa taguta. Masubok pa, how old are you? In the sky. So, kailangan magkaroon ba ng distinction na marunong ka magsabi ng yes doon sa kaugnayan sa vision mo, marunong ka rin magsabi ng no. Hindi yes ka sa lahat ng bagay. Nasusunod. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 4, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. So kung ikaw daw ay sundalo, dapat hindi ka daw engaged or entangles sa mga affairs of this life.
mayroon na akong napanood na movie, hindi ko matandaan. I think it was yung yung sa Born Identity, si Matt Damon. Meron siyang na movie na CIA siya. Sa CIA pala, hindi ka basta-basta mag-asawa. Bakit kasi yung relationship mo sa pamilya mo magiging hindrance pa or magiging pabigat minsan yun sa trabaho mo. Kaya nga kung napapansin nyo, sa yung kay movie na kay Tom Cruise, yung sa English nga, yung protocol, hindi man lang nila diniklara na buhay pa pala yung asawa niya. Kala niyo, kayo lang nanonood, ha? Nasusunod niya ang point ko. So, ganun din ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 4, kung ikaw ay nag-decide sa fulfillment ng vision mo, dapat marunong kang magsabi sa yes sa mga bagay na kaugnayan doon at no sa mga bagay na wala kaugnayan sa vision mo. Klaro? Pag hindi pa klaro, iwan ko na lang. Okay, so when people don't succeed in their visions, it is often because they don't understand that prioritizing creates useful limits on their choices. Kasi nga, kapag may priority ka na, napakadaling magsabi ng yes, napakadaling magsabi ng no. Mahirap ka kasi sa isang tao magsabi ng yes kasi wala silang priority. Example na lang. Kapag may nakikihingi ng favor na humiram o makikigamit na ng pera, pero kung may paggamitan ka, hindi mo basta-basta ipahiram kasi may priority ka. Pero may mga tao na may kailangan sila, subalit nangingibabaw, nananaig yung damdamin nila, pinapahiram nila sa iba kasi nga hindi nagiging clear yung kanyang priority. Klaro? Okay? You don't just do good things, you do good things that are good for your vision. So kung gusto mo talagang makamtan yung pangarap mo, yung dream mo, yung destiny mo, hindi ka lang gagawa ng mabuting bagay. Dapat yung mabuting bagay na ginagawa mo, kaugnayan sa vision mo. Nasusundan ba? Okay? Maliban pa doon, your greatest challenge is not choosing between good or bad, but between good and best. Yes, you could be doing something good, but is it the best? The point that I call it good, it's not the best. And you know what? The best enemy of the best is better. Huh? The best enemy of the best is better. You cannot achieve the best, you cannot have the best if you hold on to what is better. You would say, okay, what I have now is something better, but I'm telling you, unless it is not the best, it is just better. English yun. Okay, a vision protects you from being misguided by good alternatives. Okay, maraming good alternatives, pero dahil may vision ka, may priority ka, hindi ka basta-basta matatangay ng alternatives. Gets? Okay? It allows you to say no to lesser opportunities, even if there are certain benefits to them. Okay, so yung mabuti daw na ginagawa mo, sabi dito, you don't just do good things, you do good things that are good for your vision. But, kahit may benefits ka, kung lesser ang opportunities sa fulfillment ng vision mo, dapat mag-say no ka. Nasusundan mo? Okay? Example, kilala niyo ba si Martha at saka si Mary? Sabi ni Martha kay Jesus, Jesus, pagsabihan mo itong kapatid ko, ang tamad-tamad, ang kupad-kupad, ang kapal ng mukha, busy-busy ako sa kusina, tapos siya nakaupo lang dyan. Kasi it makes sense ba? Naranasan niyo ba yung ganon? Pero sabi ni Jesus, Martha, Martha, abalang-abala ka sa maraming bagay, pero ang pinili ni Mary ay yung higit na mahalaga. Amen. So, maaaring mabuti
Lalo na kung sa mga lingkod ni Jesus, sa mga pastor na kagaya ko, pakainin mo, hindi masama yun. Hindi ako nagpaparinig para i-take out nyo ako nag-dinner sa labas. Ang point ko lang doon, sabi ni Jesus, parang ganun na rin. Sabi ni Jesus kay Martha, abala ka sa maraming bagay, ba't pinili ni Maria ang higit na mabuti? Amen. How many times in our lives na abala tayo sa mga bagay na less opportunities sa fulfillment ng vision natin? We are busy of things better, but they were not the best. Yes? Okay, so Luke chapter 10:41, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. So, ang gusto niyang sabihin kay Martha, okay, Martha, hindi masama ang magluto, but one thing is needed, to listen to the Word of God. Pero sa atin po bang mga buhay, yung one thing na needed na yun na sinasabi ni Jesus, ginagawa ba natin? Palagay na lang natin, sa loob ng isang linggo, 7 araw. Sa loob ng isang araw, 24 na oras. Ilang minutos yung pakikinig mo sa Word of God sa isang araw? Minsan nga, once a week na nga lang, minsan may mga tao, tagal naman natapos ng service na ito. So, hindi natin dapat kainipan. We should not get bored on listening to the Word of God because Jesus said that's the only one thing we need. Hindi ko sinasabi huwag kayo magtrabaho. Baka mag-resign na kayo ulit. Or mag-resign na kayo sa trabaho nyo. Inaala lang, in-exaggerate or nagkaroon ng hyperbole yung magkakaroon ng need na makinig ng Word of God. Yes? Okay. It's easy to become preoccupied in doing things for God rather than doing what God has specifically told us to do. Does it make sense ba? Okay, napakadali daw magpaka-busy para sa Lord, pero yun ba ang ipinapagawa ng Diyos sa atin? Kung ikaw siguro, inuutusan mo anak mo, maghugas ka ng plato, ang ginawa, busy-busy nga, nagtiklop ng mga damit, anong gagawin mo? Ha? At least, natutog yung, nalubag ng konti yung loob mo dahil mayroon naman ginagawa, pero hindi yun ang perfect. Mabihira naman, hugas na ng plato ng isang pul, hindi pa makuha, ano? Klaro na yan. Okay? Perhaps we become involved in many things because we're trying to impress God and other people by showing them how much we are capable of doing. Di ba nangyayari minsan yan? Lalo na si Ella, hilig niya magpakapel. Yes, I can do that. I know how to do that. Pero it's not enough na ginagawa mo ang isang bagay para sa Lord. It should be necessary that you're doing the specific thing that God has told you to do. Yes. Seryoso na naman kayo. Bato-bato sa langit, pumalakpak kahit tinamaan. Sabi nito, how disciplined is your life in relation to your dream? Sige nga. To your destiny, to your goals, to your vision. How disciplined are you? So, kung dapat mayroon kang hinaharap or pinapangarap, mayroon kang vision, mayroon kang good goal sa buhay, ang ginagawa mo ba, disiplinado ka ba para makamtan mo yung vision mo, yung goal mo? Let's say for example, dahil nga, hindi ko naman ipinagyabang sa inyo, talo nga lang ako noong college kasi ang event ko nga, track and field. Tapos, takbuhan ng kinabukasan, naglalasing pa ako sa gabi. Kaya, hanggang regional meet lang ako. Maliban pa doon, maiksi yung hakbang ko. May inam-inam siguro kung akin yung heart ni Brother Rigel, medyo may laban na, lalo sa basketball. Talo ako sa hakbang. Ang point ko lang doon, kapag ang athlete hindi disiplinado, sa tingin nyo manalo? Ganon din, kung
Ewan ko na kung malakas ba yung palakpak niyo mamaya. What are you using your energies on? Ano yung mga bagay na napapagod ka? Ano yung mga bagay na pinagkaabalahan mo? Ano yung mga bagay na pinagpupuyatan mo? Facebook, sabi ko na nga. Hindi masama ang mag-Facebook. Baka unahin niyo ako. Si Pastor nga eh. Ang point ko lang doon, kung disiplinado ka para makamtan ang vision mo, dapat babad ka sa mga bagay na kaugnayan sa vision mo. Maliban na lang kung ang goals mo lang, manalo ka ng 100,000 sa game sa Facebook. Hallelujah. Nakukuha niyo ang point ko? Klaro ba? Okay, isa pa. Where are you investing your money? Halimbawa na lang. Ako may nakausap ako kahit hindi ko banggitin pangalan niya, alam niya siya, tinutukoy ko. May nakausap ako na sabi niya, mayroon daw siyang yung parang katabi ng bahay nila, pinatayuan ng bahay at hinuhulog-hulugan niya ng 30,000 a month. Na-impress naman ako sa batang bata niya, ganun na yung mga goals niya sa buhay. Magkaroon na lang sarili ng bahay. Hindi yung may bahay muna. Sirte ata ng mapangasawa nun at may bahay na siya. Nakukuha niya ang punto ko. So kung ganun ang goal niya, dapat yung kanyang pagsusumikap, yung kanyang pagtatrabaho, related sa fulfillment ng goal niya. Ay kasi naman, goal mo, magkaroon ka ng bahay, ang pinapadalhan mo sa Pilipinas, kung ano-ano mga pangangailangan, naku, kung minsan ng pag-uusapan, hindi na uubos yan. Yes. Sa totoo lang, ni kahit yung pinaka-the best mo pang kaibigan, ni kahit kapatid mo pa sa Pilipinas, kung needs lang pag-uusapan, ni kahit kailan, hindi nawawala yan. Dapat lang, kung magpadala ka ng pera, gusto mo ma-achieve yung goal mo, may kaugnayan doon sa goal mo. Hindi kung saan-saan. Maliwanag? Okay. Ito pa? What movies and TV programs are you watching? Halimbawa, isang goal mo sa spiritual life mo, goal mo na magkaroon ka ng knowledge and wisdom sa Word of God. Sabi nga ng Bible, dapat nagiging deeply rooted and grounded tayo sa Word ng Lord. So kung goal mo yon, dapat ang pinapanood mo, God's channel, God's TV, o nakikinig ka ng Premier Radio, hindi yung babad ka sa Facebook ng 6 na oras, pero yung Word of God, 6 na minuto lang, hallelujah ka. So, hindi ka disiplinado para sa fulfillment ng vision mo. Okay, pwede kang magbabad sa internet. Kung nakahanap ka ng trabaho, marami kang pwedeng gawin sa internet. Kesa, anong ginagawa mo? Naghahanap ka ng trabaho. Anong ginagawa mo? Wala ka pang trabaho. Kung nagpe-Facebook. Mabuti sana kung yung mga message mo sa Facebook at patungkol sa trabaho. Anong trabaho mo? Ito nga, nagbabad sa Facebook. Trabaho mo na ang Facebook. Wala kang sweldo doon. Starring na naman ng Facebook. Sarap atong magbabad sa Facebook kung marunong kang gumamit. Okay, isa pa. What books are you reading? Novel. Overnight, nababasa mo yung buong novel. Tapos pagdating sa Bible, hindi ka pa naka 5 minuto, tulog ka na, hindi mahiyak ka naman sa Lord. Ang masaklap pa nito, kung magdamag, nakakapagpuyat ka, pagdating sa prayer meeting, tulog ka, hallelujah. Batukan na talaga ito. Okay, what hobbies are you pursuing? Sige nga. Ano ang hobbies mo? Yung hobbies mo ba ay may kaugnayan sa vision mo? Chismosa, hallelujah. Matinding hobby. Okay? What are you taking
your body? Halimbawa na lang. Napakagandang example dyan. May mga bodybuilder na nagtitake ng steroids. Nag-i-inject para lumaki naman sila ng gusto. Mahina ang magbuhat. Pero lumaki kasi nag-steroid. Yan naman pala, bago lumaki yung katawan, maaaring nagkasakit o namatay kasi nga sa sobrang gamit ng steroids. So kung ikaw bilang anak ng Diyos, gusto mong makamtan yung kinabukasan mo, ano ang tinitake mo sa katawan mo? Ito, panay ang pagpupuyat, maaga ka mamatay. Nakukuha niyo? Okay? What things do you need to eliminate from your life to focus on your dream? Kayo nakakaalam niya. Facebook. Si Mrs. yung dating account niya sa Facebook, tinanggal niya, dini-activate niya kasi nabibisi siya, lalo kapag nakikita sila mga magpinsan, hindi naman sa pag-chismis kay Mrs., promdi si Mrs., ako promdi din. Bisaya kaya kami pareho. Ang point ko lang doon, dina-activate niya yung kanyang account para hindi siya pag nakikigamit siya sa account ko, hindi siya makapag-chat doon sa friends ko. Friends ko yun eh. Nakukuha niya ang punta ko. So, ikaw nakakaalam kung ano yung mga bagay na tanggalin sa buhay mo kasi hindi sila nakakatulong sa vision mo. Amen. Okay? So, yun ang pagpito. Ano ngayon? Set your priority for your vision. Pangwalo, recognize people's influence on your vision. Okay? When you begin to act on your vision, it will stir up both those who want you and those who want to hinder you. Nasusundan niyo ba? Kapag ikaw daw ay nagdeklara ng vision mo, yung mga kontra at mga panig sa'yo, parehong nagising. Huwag mong i-expect na ito ang vision ko, magkaroon ako ng trabaho. Huwag mong i-expect lahat ng maririnig mo, pabor sa'yo. Kung minsan pa, kung sino yung malapit sa'yo, sila pa yung mag-discourage sa'yo. Bakit nga ulit? Kasi ayaw nilang maiiwan mo sila. Amen. Yan naman ang dahilan ng crab mentality eh. Kaya kanila hihilain kasi iniiwan mo sila. Sasabihin nila, walang iwan ng kaibigan. Walang ganyan naman. Kaya i-discourage ka nila kasi ayaw nilang maiwan. Ingitera kasi, chismisa na, ingitera ka. Okay, so there will always be a need for positive people in your life. Dahil nga, kung may mga taong nakapaligid sa atin, naka-influensya, dapat maganda yung at positive yung tao nakapaligid sa'yo. Okay? You cannot achieve your vision on your own. Klaro po yan. Maaring goals mo, ma-achieve mo on your own, but vision, hindi mo yan ma-achieve on your own. Example na lang, si Nehemiah, hindi po niya ginawa ang walls of Jerusalem on his own. At nasabi ko na nga ito, si Noah, hindi niya ginawa ang ark on his own. Hindi ko alam kung sino pang ibang katulong ni Noah, kagaya ng Evans Almighty, pati elepante, tagabuhat ng kahoy, pati unggoy. Mugi lang yun. Pero ang point ko doon, kung si Noah nag-build ng ark, hindi siya nag-isa. Kung yan pa gumawa ka mag-isa. Lalo na, kumawa ka mag-isa, may problema ka. Sabi na rin sa post sa Facebook, a cheerful heart, a cheerful attitude makes the heart, merry daw. Pero kung tumawa ka daw mag-isa, kailangan mo ng medicine. A cheerful heart is like a medicine. But if you laugh on your own, you need medicine. Okay. People will always be there to help you. Tandaan po natin yan. Para
para sa fulfillment ng vision, people will always be there to help you. Why? Because hindi ka haharapin ng Diyos para tulungan ka. Sino kaya naman? Sabihin mo, alam mo, sister, sabi ng Lord sa akin at panaginipan ko, ikaw yung gagamitin ng Lord para naman ako. Okay, therefore, if you have no dream or if you don't begin to act on it, the people who are supposed to help you won't know where to find you. Nasusundan ba? So, may mga taong inilaan lagi ang Diyos para sa vision mo, kaso lang, kung hindi mo inumpisahan ang vision mo, hindi ka nila mahagilan. Tutulong darating ang provision ng Lord once you start on the fulfillment of your vision. Amen? Okay. You should be associated with the right people. Tingnan natin. Proverbs chapter 13 verse 20. Naalala ni Jake ito? Yes? Proverbs 13:20. He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed. So kung ang mga kasama mo daw, mga marurunong, maging marunong ka. Ay kasi naman naghahangad ka magiging marunong, maging matalino, ang mga kasama mong bobo, edi maging bobo ka. Ganun lang kadali yun. Because other people influence our lives. Okay? Influence is powerful and subtle. Ano ba Tagalogin ng subtle? Yung kahit hindi siya obvious ba? Kahit obscure. Tama ba ako? Obscure? Kabaliktaran ng obvious ang obscure, di ba? Tama ba ako? Mali ako. Ngayon na yung tanong, kaysa naman mag-pretend ako, ang dami kong alam. Di ba, no? Ang subtle kasi isip bang, hindi nga siya obvious. Ito, magandang example na, no? Kapag mayroon kang barkada na Bisaya, nakaka-adapt, nakakapulot ka ng salita nila. Huwag naman sana pati mukha mo naging Bisaya. Ganun na nga. Hindi. Kayo naman. Mag-ano lang tayo, naglalagay lang tayo ng icebreaker. Okay, so, ang influence daw is powerful at saka halimbawa na nga, may mga kasama ka na yung mga the way sila magsalita, na-adapt mo, pero hindi mo napapansin yun. Amin ba? Na, ito, hindi na tayo lalayo. Kapag ang mga kasama mo pa din, kagaya-gaya mo hanggang nagkagulong ka na rin. Sa totoo lang, di ba? Eh, parang naririnig mo lagi, ay, tita, kumusta ka na? Hindi tatagal ang pananalita mo rin, ay, tita, bastos ko. Ganun ka na. Bakit kasi? Influence is powerful and subtle. Tama ba ako? Ganyan ang influence. Bakit? May nakita ba kayong mga taong kadikit nila bading, hindi nahawaan? Hindi man sila actually nagiging bading totally, pero may mga na-adapt silang mannerism. Yes. Come on! Sipain kita dyan. Pinapakita ko lang sa inyo yung punto ko. Okay? Often, you don't know you're being influenced until it's too late. Napapansin mo na lang na nahawaan ka na kasi, matindi na. Ito may mga kakilala ko sa ospital na grabe sila magmura. Ang lutong. Babaeng maturingan, ang lutong magmura. Blank ina mo, mamaya blank ina mo. Isip-isip ko lang, blank ina mo rin. Kung hindi strong ang attitude mo, sabi ng 1 Corinthians 15:33, evil manners or evil
enemies corrupt good manners. So kung masama yung mga tao na kapaligid sa'yo, naging masama yung ugali mo. Okay? Alam niyo ba, ibig sabihin ng peer pressure? Sige nga. Fear. Kaya nga, peer. Tagalogin natin, peer. Dumagaon yung barko sa peer. Ano ibig sabihin ng peer pressure? You get pressured by your peer. In what way? Straight. Of course, by your peer. That's why we call it peer pressure. In what way? Or ano ibig sabihin ng peer pressure? Okay, very good. Ang peer pressure kasi, people with whom we associate, exercising their influence on us, trying to direct our lives in the way they want them to go. Example, kung ang barkada mo nagda-drugs, pinipilit ka nilang mag-drugs din, that's why it is called peer pressure. Pinipilit ka nilang uminom ka naman, KJ ka naman, wala ka naman pakisama. Ayaw ko, hindi ko nakasanayan yan. Ikaw naman, medyo, ano ka na, 13 years old ka na, dapat ka nang uminom. Parang pinipilit ka, inu-influensyahan ka, na maging kagaya nila. That's why it is called peer pressure. Ito na, hindi na tayo lalayo. Ang daming mga tao, ang bait-bait kung sila'y umalis sa Pilipinas. Kristiyano pa nga yung iba, pagdating sa London, sabi nila, may iba ka naman, Londoners na tayo ngayon. Oo. Ito, magandang example. Mayroon akong kabats, palibhasa kasi kumita ng bounce at talaga naman, nagpadagdag ng bumper, gusto niya Mitsubishi Adventure, nagpadagdag pa ng point. Sabi ng isang classmate ko, yan si napaka-religyosa niyan nung estudyante pa. Nasusunod niya ang point ko. So, dahil sa influensya ng surrounding ng kanyang environment, naging ganun siya. Gets na? Pag hindi niyo pa na-gets, iwan ko na lang. You must be careful whom you allow to influence you because your vision will be either discouraged or encouraged. Paano naman? Kung ang mga taong lagi mong kasama, lagi mong narinig ang hirap ng buhay, walang mangyari sa buhay natin dito sa London. Wala talagang mangyari. Lagi sinasabi mo, walang mangyari. Pero kapag ang naririnig mo, continue ka lang, magtiwala ka sa Lord, sikap ka lang, kapag may sikap at kagaya. Sabi ng Proverbs 18:21, death and life is in the power of your tongue. Kahit mahirap yung sitwasyon mo, pero ang lagi mong sinasabi, hindi mahirap ito kasi kasama ko ang Diyos, magagawa ko ang lahat ng bagay kasi hindi ako iiwan ng Diyos. Okay? Questions of influence. With whom are you spending time? Doon ba sa mga taong may pangarap, may vision din sa buhay? Ha? Okay? Who are your closest friends? Sila ba yung nakakatulong para ma-achieve mo yung vision mo, yung destiny mo? Or sila yung naging dahilan kaya na-discourage ka? Naririnig niyo ba yung mga pananalitang, sana hindi ko na pinakinggan yung kaibigan ko, nagkanda buhol-buhol tuloy yung buhay ko. Mabuti na nagkanda buhol-buhol kaya nagkasibo-sibo. Okay? Who are the people you are confiding with? Alam niyo ba ang confiding? Yun bang yung mga bagay na confidential sinasabi mo? Wala. Ayaw di mo pagkakawala. Baka nagkakamali ka. Baka yung taong pinagkatiwalaan mo, atin lang to ha. Yung baka nakapost sa Facebook.
mo, dapat pinipili mo yung taong i-confide mo. Amen? Okay? What are these people doing to you? Yung mga taong nakapaligid sa'yo, naisip mo ba ano yung nagiging influensya nila sa'yo? Mamaya, i-explain ko pa yan. What is being these people causing you to become? One of them, of course. Ang masaklap noon, kung ang pagiging one of them ay bad. Ang masaklap pa nito, kung sino pa yung masamang influensya, sila na pa yung malakas manghawak. Napapansin niyo po ba? Pero yung mabuti, medyo ang hina ng influensya, ang hina ng dagay. Gets ba? Okay? Vision wakes up opposition. Kasi nga, doon sa ating binasa, nung narinig doon ng mga tao na binir ni Nehemiah ang walls of Jerusalem, nagalit sila. Ganon din. Noong ikaw ay magsabi, ito pangarap ko, magkaroon ako ng ganitong trabaho, sa London, kumita ako ng ganito, itong i-aim ko, sabihin nila, who do you think you are? Gets ba? So dapat iniintindi mo yung mga bagay na yan. As long as you're not doing anything about your vision, no one will bother you. Kaya, mayroon kang maririnig na pananalita noong sinabi mo na, Lord, ibigay ko ang buhay ko sa'yo, susunod ako sa'yo, ito na yung mga testimony mo. Kung kailan ako nagsusumikap makasunod sa kalooban ng Diyos, dumadami yung kalaban ko. Pati best friend ko, naging kalaban ko na. Bakit? Kasi sila yung nagiging masamang influensya sa'yo. Tigilan mo na yung atin-atin sa church na yan. Born again na yan. Tagal-tagal nila mag-praise doon. Dito na lang tayo sa Catholic, simple lang, pwede ka pang manigarilyo habang nagpamilita. Sa totoo lang, nung nagsisimba ako sa Catholic noon, tuwing mag-homily, lalabas kami magkwentuhan. Word of God lang, yun pa yung inahayawan namin. Sa totoo lang, di ba? Napapansin niyo? Maraming relax kapag nag-homily yung pari. Okay? Wala akong pinapatamaan. Nagdulas na. Okay. Opposition often proves you are doing something towards your vision. Kapag may kumukontra sa'yo, minsan nagpapatunay yan na may ginagawa ka nga sa vision mo. Kasi kung wala ka naman gagawin, walang kukontra sa'yo eh. Ay, pakialam nila sa'yo. Pero pag may ginagawa ka na, takot na silang maiwan mo sila, ayan, magsasalita na. Ikaw naman, tagal-tagal na nating nagsama. Ngayon, kung kailan pa tayo nag-survive sa mga difficult moments ng buhay natin, ngayon mo kami iiwanan, takot lang yan maiwan. Ayaw lang nilang umasinso ka. Kasi sila wala ding pangarap sa buhay nila. Kaya kung ang mga kasama mo sa buhay mo, kapiling mo sa buhay mo, walang pangarap, malamang-lamang, ikaw wala ding pangarap. Amen? Sometimes, the people who are most detrimental to the fulfillment of your vision are the members of your own family. Naging hadlang pa sila. Detrimental, okay? The majority of people permit relatives, friends, and public at large to so influence them that they cannot live on their own lives because they fear criticism. Ito, example ako'y naiinis doon sa mga matured na, lalo na 30s above na, ini-invite mo, gusto nila sa born again, pastor, kasi yung mama ko Catholic kaya doon lang muna ako sa Catholic. Pero sila mismo, born again na. Yan ba? Hindi makapag-desisyon ng sarili nila? Takot i-criticize? Nasusundan niyo po ba ako? Ganun din, sa mga vision mo, sa mga pangarap mo, huwag ka matakot i-criticize. Sino pa man sila? Sabihin mo lang, wala akong pakialam sa inyo. Huwag kayo makialam sa akin. Okay. People who change the world have declared independence from other people's expectation. Minsan naman kasi, sa totoo lang, aminin man natin sa hindi, mas gusto pa natin i-please yung ibang tao kaysa ma-compromise yung ating vision. Eto, bigyan ko kayo magandang example. Mayroong nag-aral ng doktor, nagiging doktor nga siya, nagkaroon pa siya ng community award
best doctor sa kanyang lugar. Nung ibinigay yung plate of appreciation, plate, laki, whatever, basta. Sabi niya, hindi ko tatanggapin ang plate of appreciation na yan, or laki, or whatever. Ano nga ba? Sabi ko na, mali ako eh. Bakit? Akala niyo, napakagaling ko sa English. Mark na lang pag-usapan natin. So, sabi niya, hindi ko tatanggapin ang appreciation na yan kasi never kong nagiging goal na maging doktor. Pangarap lang pala ng magulang niya na maging doktor siya. So, never in his life na naging happy siya, naging fulfilled siya kasi pangarap ng magulang niya ang magiging doktor kasi nagdoktor. Kung ako yung anak na yun, pinipilit ako mag-doktor ka, sabihin ko sa kanila, kayo na lang. Di ba? Napapansin niyo ang point ko? Okay? For this reason, we need to choose our association. Dapat piliin mo yung kaibigan mo. There are people we need to disassociate. Yan bang, oops, dumistansya ka naman, hindi naman sa nagiging rude ako, na hindi naman sa sinasabi kong mabaho ang kilikili mo, pero distansya ka na lang. Amen. Kaysa naman, hindi naman maganda ang influensya, dikit ka pa ng dikit. Okay? Those who aren't going anywhere and don't want to go anywhere, dumistansya ka na. Okay? I don't do that any longer. Sabihin mo kung nagiging close kayo sa sa isang bagay, halimbawa kung nagiging close kayo sa pag-chat or ito, napakagandang example. Nalungkot ako sa business ng kapatid ko dahil internet yung business niya. Kristiyano ko no, kung maturingan yung kapatid ko, umaatin ng prayer meeting, hindi nga lang full gospel, umaatin siya ng El Shaddai, nakapakinig siya ng Word of God, pero yung business na ng internet, nalulong lang sa bisyo yung mga estudyante. Yung allowance ng estudyante, dapat sa eskwelahan, andun sa internet, naglalaro. Nakukuha niyo ang point ko? So, kung halimbawa, naging close kayo sa mga bagay na yun, sabihin, teka muna, didistansya ako sa'yo, I don't do that any longer. Yes? Okay? Kunting pa akong oras. Meron sa amin, umatin ng prayer meeting, nabaliw siya, nabuang. Di ba dati marami tayong narinig, nagbabasa ng Biblia, nabuang? Meron pa kayo narinig na gano'n? Marami. Bakit kasi? Sabi ng Biblia, basahin ko sa inyo, baka sabihin nyo, gawa na ng kwento ang pastor na ito. So sabi sa inyo. Daniel chapter 12 verse 4, But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. So yung kasulatan daw, yung Biblia, pinasilyuhan hanggang sa pagdating ng end times. So, sinisikap nila, pinipilit nilang unawain yung Biblia dati, hindi nila naunawaan, kaya nabaliw. Sabi ni Jesus, there are so many things I wanted to tell you, but you are not capable of understanding them. But when the Holy Spirit has come upon you, He will tell you all the truth. Amen. Kaya naman pala siya nagbaliw kasi sabi niya, mayroon yung kapitbahay niya kasi medyo sinidelinean niya. May mga side bit ba? May sideline siya. Ang term sa amin yan, naglaro daw ng ibang team. Sabi niya, doon sa prayer meeting mismo, sabi niya, hindi na ako makagalaw sa iyo. Bakit kasi niya, I don't do that any longer. Parang wala na atang taong natira. Okay? Maliban pa doon, nasa na? Okay? Pwede mo sabihin na, I don't want you coming here. Kung ayaw mo talaga, wala silang magawa kasi dumistansya ka na eh. Okay? We aren't going the same direction. Kung mga barkada mo, masamang influensya, sabihin mo sa kanila, you are not going the same direction. Maliban sa i-disassociate mo yung sarili mo sa iba, mayroon ka naman
taong limited yung association mo? Andyan pa ba kayo? Yes. Okay. Spend major time with positive influence and minor time with negative influence. Yes? Okay? Are they interested in your goals? Yung ba mga kaibigan mo, yung ba mga kadikit mo, interested ba sila sa goal mo? Kung hindi sila interested, huwag kang maging interested sa kanila. Sisira lang yan sa goal mo. Amen. Ito pa nga, may mga barkada na ang lupit. Akala naman nila, talo pa nila yung asawa. Ikaw naman, asawa mo lang, iniintindi mo. Wala ka ng oras sa aming mga barkada mo. Parang parang gusto pa kasalan yung barkada. Nakukuha niyo ang point ko? Okay? It's alright to have casual friends as long as you give them casual time. Yes. Eh, pangit naman. Bakit wala kang kaibigan? Kasi Christian ako. Nakakaya ka. Marami ka pa rin kaibigan, pero kung hindi naman sila maganda, casual lang yung time mo sa kanila. Saan ka nagkakilala? Sa basketball. Gusto maglaro sa madam? Ganun ba? Sabay ganun, ano? Sa height na yan, naglalaro basketball yan, may sentro na kami. Nakukuha naman siguro niyo yung punto ko. Ito na yung sinasabi ko kanina, 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, evil company corrupts good habits. Yes? Hindi ako maliit sa reaction yung parang pinapatapos ko. Kung may 5 pa ako minuto, lalampas pa ako ng 30 minutes. Expanded association. So, i-disassociate mo kapag hindi maganda, kapag medyo katamtaman lang, limited yung association mo. Kapag maganda, expanded yung association mo. Gets ba? Okay. Spend time with people of vision. Okay? Spend time with the right people who have the same philosophy and discipline that you do. People who exhibit the kind of character that you want to have. So kung gusto mo maging maganda yung pananalita mo, sabi nga ng kasama namin sa ospital, alam mo ba, bilib ako sa'yo, kahit galit ka na, hindi ka nagmumura. Sabi ko sa kanya, inumin mo. Hindi ako nagmumura. Sabi ko, juice ang inumin niya. Kahit anong galit ko, hindi niya ako maringgang nagmura. So kung gusto mo na matutunan mo na hindi ka magmura, dapat yung mga kasama mo, hindi nagmumura. Paano ka makaalis sa pagmumura? Yung naririnig mo lagi nagmumura. Okay? Example na lang, si Mary at saka si Elizabeth. Ano ang point na pagkatapos sabihin ng angel kay Mary na buntis ka, pumunta ka sa pinsan mo si Elizabeth? Sige nga. Kasi buntis din. So ano ang kaugnayan noon? Sabi ng angel, buntis ka at pangalanan mo siyang Jesus. Ito nga, si Elizabeth na pinsan mo, buntis din. Tapos, okay, pakita ko sa inyo. Okay? Luke chapter 1 verse 36. Now indeed, Elizabeth your relative has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month for her who was called barren. Then, now Mary arose in those days and went into the hill country with haste to a city of Judah. Ang ginawa niya, ba't nawala yung karugtong? Nawala yung karugtong. Ang ginawa niya, nagpunta siya, tumuloy siya sa bahay ni Elizabeth. Ito yung sinasabi na nung marinig ni Elizabeth ang boses ni Mary, lumundag yung bata sa sinapupunan niya. Grabe. Ang point doon, ang gusto sabihin ng angel, maari o baka minsan panghinaan ka, ayaw mong maniwala na buntis ka. Ito katunayan para lalakas yung loob mo, si Elizabeth na baog, nagkaanak, gaganahan ka sa kanya. Ganun lang yun, di ba? Nakukuha niyo punto ko? Okay, so who can help you toward your goal? Okay? What person can you get close and learn from them? Last, dahil wala na akong oras, explain the provision of vision. Ano nga yung papito? Wala na. Natawa na lang kayo ng tawa. Okay? Priorities for your vision. Pangwalo?
recognizing people's influence on your vision. Pang-siyam, employ the provision of vision. Most people get discouraged with their vision because they know they have few resources with which to do it. Hindi ko intindihin na wala tayong sariling budget para sa church building natin kasi hindi naman natin church funds ang gagamitin ngayon, kundi yung pagdating ng provision ng Lord. Explain ko pa? They believe they have to pay for their visions with their present income when they can barely make ends meet as it is. Sabihin nila, patayo-tayo ka ng bahay, patayo-tayo ka ng church. Ikaw nga, marami kang overdraft. Nakaka-relate ba kayo? Kapag sinabi mo, mayroon akong pangarap, gusto kong makabili ng kotse, minsan mga boyfriend o asawa o mahal mo sa buhay kung magsabi sa'yo, bibili-bili ka ng kotse, ang dami pa nga natin utang. Nakakapalit mo ba? Okay? Whatever God purposes, He provides for. So kung may purpose ng Lord sa buhay mo, ibibigyan niya yung pangangailangan. Example na nga, may narinig ba kayo sa Biblia na nagka-problema si Noah para ipabuild yung ark? Wala sinabi ang Bible. Wala sinabi ng Bible na after siyang kausapin ng Lord, nakapangalubaba si Noah, parang si Ninoy Aquino, may 500 na, nakapangalubaba pa. Saan kaya ako kukuha ng kahoy? Sino kaya katulong ko? Wala. Sinabi ang Bible na gano'n. Why? Because God provides when He calls for. Amen. So kung itinalaga ka ng Diyos, sabi niya, yung plans niya for you to prosper, for you to give hope, wag mong alalahanin yung pangangailangan, the Lord will provide. Amen. Okay. God knows that our provisions are never equal to our visions at the moment we receive them. Siguro, wala akong idea, hindi ako nagtatrabaho sa construction sa bansang ito kung magkano maging halaga ng sarili nating church building. Ang funds natin 3,000 to 4,000 lang. Hindi kasi yun. Yan ang gusto sabihin dyan. Pero hindi yan ang mga hulugan dahil wala kang pera ngayon, wag kang mangarap. Klaro? Okay? If you believe that you have to use your own resources to accomplish God-given visions, then you are a small dreamer. Yes? Okay. He knows that our visions are big and our bank accounts are small. Yes? Okay. Example na lang, si Nehemiah, nirebuild na niya ang walls of Jerusalem. Sino ang nag-provide ng needs? Yung king. Ganun din. Hindi siya magagaling sa sariling bulsa, pero hindi rin sinabi, huwag kang mag-release sa bulsa mo. Nakukuha ba? Okay? Nehemiah chapter 2 verse 7 and 8. God often confound us at first because He wants to make sure we don't attempt to fulfill them apart from Him. Hopefully by next week, maipakita ko sa inyo ang picture ng building na pinapatayo natin sa Kenya, may bubong na. Hopefully. Gagawin nila yung pagdikit ng yero doon sa church building. Sa isang week pa, na ipapakita ko na sa inyo yung update. Okay. Minsan nga daw, parang napakalaki ng vision. Parang napaka-imposible. Sinasabihan ng Diyos yun para hindi ka magtiwala sa sarili mo. Okay? Purpose is your responsibility. Will's provision is God's responsibility. Okay? God will never give you a vision without provision, without God. Your provision is usually hidden until you act on your vision. Amen? You should establish what you want to do and begin to do it before the need can be met. Klaro ba ito? Ang nangyayari kasi sa atin, baliktad. Ito, most of us work in reverse. We like to see the provision before we start, but faith doesn't work that way. Kung hihintayin natin lumaki yung budget natin, hindi tayo mag-umpisa, hindi tayo magkaroon ng vision ng church building, walang mangyayari. Pero kapag nagkaroon na tayo ng vision, nag-act tayo sa vision, the
provision will come. Okay? When we take action, then God manifests the provision. Okay? Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, and who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. So, binibless ka na ng Lord with every spiritual blessing. Naalala niyo sinabi ko na kapag may project ka, inumpisahan mo na yung project, yung resources, yung funds, darating na lang sa'yo. Okay? We misinterpret prosperity as excess. Sige nga, ano pagkaintindi niyo sa salitang prosperity? Patapos na ako. Hindi tayo lalabas sa term. Ha? Kasaganaan. Okay. So kung ang kinikita mo ay hindi sumubra, hindi ka nag-prosper. Parang gano'n. Kasi kasaganaan eh. Parang assess na. Katagumpayan. Okay? Pwede? Okay. Ako na lang. Wala na akong wala. We believe prosperity is a future needs met today. Tama ba ako? Para bagang pinagduduble na ng Lord yung pangangailangan mo or ang pag-provide ng needs mo para sa hinaharap. Parang yung sa ano ba? Parang sa yung famine sa Egypt. Naalala niyo yung famine sa Egypt? 7 years ng abundance, then 7 years ng famine. Okay, ganito yan. Prosperity means today's need is met today. Maaaring hindi ka nakaka-relate. Hindi ko na problema yun. With these concepts, we become worried. Why? Your worries is not related with your present supply, but to a perceived or potential lack in the future. Makinig. Kung aaminin lang talaga natin, yung i-worry natin, hindi yung needs mo today. Yung needs mo tomorrow or next month, next week, next year, in the future. Amin ba? Okay? Why do you want something that you don't need right now? Yes. Okay? If you have something right now, then enjoy it. Hindi, imbis na magpasalamat sa pagkain na nasa harap, ano kaya kakainin ko bukas? Paano ka naman maging masaya? Worried ka masyado sa bukas mo. Okay? If the rent is paid, then enjoy the house for the month. Stop worrying about the next month that isn't even here yet. Sinabi ba ng Bible yan? Sufficient is the day is your own trouble. Do not worry for tomorrow because tomorrow has its own. Hindi, ang naintindi natin, ano kayang gagawin ko next month? Ano kayang pambayad ko next month? Ano kayang gagawin ko next week? Ano kayang pang ano ko? Ha? Susunod ba? Okay. Wala akong ano ha. Live in your house, sleep in your bed, cook in your kitchen, relax in your room, have joy in the house that is paid for today. Kung ganyan lang ang attitude ng maraming Kristiyano, hindi ka nag-worry na bagsan pa sana yung palubot ng mukha mo. Nakukuha po ba ako? Kasi ganyan ang prosperity means today, met today. Okay? We get ulcers over how we are going to pay for the next month's provision because we don't allow ourselves to live in the present. Klaro ba ito? So ulitin ko ha. We get ulcers over how we are going to pay for the next month's provision because we don't allow ourselves to live in the present. Gusto natin yung needs in the future met today. Ang prosperity needs today, it will be met today. Hindi ako manin sa reaction niya, parang sinasabi, lagi ka talagang lampas, Pastor. God is not short in anything you need. Mark my word. God is not short in anything you need. Challenge! Do you understand these principles? Naintindihan mo? Isang tanong, do you believe and live on it?
Humihina yung ibig niyo. So, ano yung principles na pinag-aralan natin sa araw na ito? Ulit? Set priorities for your visions. Recognize people's influence on your vision. And then, employ the provisions of your vision. Conclusion? Nehemiah chapter 6 verse 2, that Sanballat and Geshem sent to me, saying, "Come, let us meet together among the villages in the plain of Ono," but they thought to do me harm. Verse 3, "So I sent messengers to them, saying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and go down to you?" Isinama ko itong verse 4, napaka-importante po ang bagay na ito. Sabi niya, "But they sent me this message 4 times, and I answered them in the same manner." Ito, walang personalan, mga babae, may mga babae pa ayaw-ayaw sa una. Pero noong kinukulit ng boyfriend o kinukulit na kung sino pa man, nagbago na yung sagot nila. Di ba may kanta? "Oh, ang babae, pag minamahal." Sabi nyo, nakista ako. Ang point ko lang dyan, 4 times na sinabihan si Nehemiah na mag-meet sila, sabi niya, bakit ko iiwan ang great work na ito para makipagtsikahan sa inyo? Minsan, hindi tayo naging busy sa vision natin. Busy tayo sa ibang bagay. So, sabi ni Nehemiah, they sent me this message 4 times. I answered them in the same manner. Kung ano sagot niya nung una, yun din ang sagot niya bandang huli. Okay? Nanyayahan ko po kayong tumayo. Hindi porket na nagkaroon tayo ng topic ng obstacles for vision ay natupad na yung mga vision nyo. Alam ko, mayroon kayo mga struggles. Na parang minsan, magtatanong ka habang nagsasalita ako dito, maaaring nakangiti ka habang nagtatawanan yung katabi mo, pero ang isip mo, magaganap ba talaga yung pangarap ko? Does it make sense ba? Yes. So, dalangin ko sa Lord na isuko mo sa Kanya yung buhay mo because without Him, we can't do anything. We can do nothing without the Lord. So Lord, sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming kinabukasan, for your word says, your plans for us is for us to prosper, for us to give hope. Lord, pangarap namin at vision namin, Panginoon, na magkaroon kami ng sariling church building, mapuno ang church building na ito na at least 2 services each Sunday, O Lord. Hindi ganun kadali. Maaring ang nakikita namin ay hindi towards sa fulfillment ng vision. Maging si Joseph the dreamer man, sa kabila ng revelation ng Lord sa kanya, that you will reign over your parents, over your brothers, hindi naging madali ang katuparan ng kanyang vision. Dumaan pa siya ng kulungan, dumaan pa siya ng balon, itinapon pa siya, ibininda siya ng sarili niyang kapatid. Hindi ko sinasabing ganun na lang kadali ang buhay mo, pero alam ko may kahirapan kang hinaharap. Pero hindi ka pa dumadaan sa balon ng kadiliman. Nasabi nga ni Brother Van, ang valley of the shadow of death, the light itself is darkness. Maring hindi ka pa dumaan doon, pero sa kabila ng dinaanan ni Joseph, nagkaroon ng katuparan yung fulfillment yung kanyang vision. So Lord God, sa iyo po namin ipinagkatiwala, Panginoon, ang aming kinabukasan, anuman ang obstacles sa aming harapan, anuman ang mga hindrances, O Lord, we will be able to overcome them. Dahil sabi nga ni Paul, natutunan kong magiging contentos nung ako'y wala at natutunan ko rin masagana dahil I can do all things through Christ who strengthens me. So Lord God, dalangin po namin na pagpalain niyo po ang aming mga puso so that we will remain believing in you, Lord. We will not get discouraged. We will not lose hope in you, Panginoon, dahil sabi mo nga, ang langit at lupa ay lilipas, pero ang iyong salita ay hindi lilipas, kundi magkaroon ito ng katuparan.
Sa mga naghahanap ng trabaho, let it be granted unto them, O God. Sa mga naghahanap ng kagalingan, Lord, let there be healing by the blood and by the stripes of Jesus. Especially, Panginoon, sa nanay ni Ate Weng, maging sa tatay ni Sister Ellen, O Lord God, sa kapatid ni Sister Leah, maging sa asawa ni Elaine, Panginoon, maging sa pinsan ni Taylor, na si Lucy Zapata, O Lord God, maging sa kay Sister Rika man, Panginoon, stretch out your hand towards them, O God, and let there be healing upon them in Jesus' name. Hindi kami mag-rely sa aming nakikita, Lord, kundi sinabi mo, 1 Peter chapter 2, verse 24, by your stripes we have been healed. We claim it, and it has been granted unto us, O God. At Lord, di lingid sa inyong kaalaman ang anumang needs na taglay ng bawat isa. Wala naman sa amin dito, Lord, hindi nangangailangan ng pera. Wala dito, hindi nangangailangan ng pinansyal, kundi maging sa aming mga paghihikahos o maging sa aming mga kasaganaan, sa iyo po namin ito ipinagkatiwala lahat, Panginoon, dahil sabi mo nga, ang nakikinig at tumatalima sa iyong salita, pinagpapala sa lahat ng kanilang ito. So pagpalain na rin po, Panginoon, ang aming hangarin, ang aming vision, ang aming goal for this church, that we would have our own church building within 5 to 7 years. We claim it, Lord. Ngayon pa lamang, itinanda mo na ang katuparan at ang provision ay ibubuhos mo na sa amin. Pinasalamatan na namin, Lord, ang ano pa magkahilingan na nakatago, na inilihim ng aming puso o matagal na naming hinanain, kung paano hindi mo pinagkain ang bugtong mong anak, pinaniniwalaan namin, hindi mo rin ipagkain ang aming mga kahilingan. Sa iyo po ang lahat ng papuri ng Diyos. In Jesus' mighty name. Amen. Salamat sa Lord. Itaas po natin yung ating mga ating handog sa Lord, yung ating tithes and offerings. Maging yung prayer request man. Sabi ng Lord, ask and you shall receive, seek and you shall find. And by the way, doon sa mga wala noong naumpisahan natin ay yung collection sa church building funds, paki-specify na lang kung ito ay tithes mo, ito ay love offering mo, or para sa church building funds. Lord, salamat po sa mga biyayang kaloob mo sa amin, salamat sa mga trabaho, salamat sa mga prayers na kinrant mo na sa amin, Panginoon, at igagrant pa lamang. Salamat sa mga handog na ito'y galing sa iyo at ito'y babalik sa iyo at ito'y ibabalik mo sa amin gustong takal, siksik, liglig at umahabaw. At ano ba ang prayer request, Panginoon? Nakasulat man o hindi, sabi mo nga, hindi na namin pakahabaan ang aming dalangin kasi bago pa kami manalangin, batid mo na ang pangangailangan namin. Kaya inaangkin namin ang lahat ng ito ay tinugon mo na in Jesus' name. Amen. Amen.